Ate Jen, ang pinaka-launching movie mo yung ang kabit ni Mrs. Troy Montero. Ang kabit ni Troy, ay, ito, ano ba yun? Ang kabit ni Mrs. Montero, yun Oo. yung pinaka-launching mo. Oo, yun. Sa Viva. Baka kasi nagtataka sila bakit Ate Jen yung ano, Genesis kasi yung name talaga ni Patricia. And yung Patricia Javier, dun ni-launch sa kabit, Oo. tama, sa kabit Nung ni Mrs. nag-Viva Films na ako. Oh, sino nagbigay ng Oo. Patricia Javier? Si yung manager ko, Jessica Rodriguez. Si Jessica ba? Oo. Kasi di ba ang real name ko kasi ginagamit sa DATS? Oh, Genesis Oo, Canlapan. Genesis Canlapan. So sabi nila, yung, di ba uso nun yung mga sexy films, ganyan. Parang hindi daw bagay dun sa yung pangalan Parang ko. Genesis Oo, Canlapan. tas biglang Parang yung di gano'n, bagay, diba? oo. So ngayon, since si Jessica Rodriguez yung naging manager ko, yun, nag-isip siya na mukhang parang model dapat yung name daw. Yun. Anong year yung kabit ni Mrs. Montero? I think that was 2000. 2000? Yeah. Nauna ba ako nagpa-sexy sa'yo? Oo. Oo, nauna ka. nauna ako. Di ba that's entertainment tayo? Oo. Kasi magka-batch kami. 1993 Yes. tayo. Oo. Sabay tayo ni-launch sa That's Entertainment. Tapos I will never forget yung pupunta ako sa bahay mo. There was a time yata na tinuruan kita mag-drive. Yes, tinuruan niya ako mag-drive. Hindi po ako nag-driving lessons. Ang nagturo po sa akin walang iba, kundi si Patricia Javier driving lesson. So, kamusta naman yung pagdadrive mo ngayon? Ay, ang galing ko. Ang galing ko umatras, kaskasera ko. Pero maayos yung pagturo mo sa akin. Kasi lang yun, ilang oras lang yun eh. Oo. Lumabas na ako ng village. Tsaka nakakuha naman ako ng license, pumasa Kaagad, ako. oo, di ba? Pumasa ako sa test, di ba? Kasi fast learner ka talaga. Oh, thank you. At saka you have patience to to teach. Oo. Nung time na yun, naalala ko, Lancer pa yun eh. Oo nga. Automatic ba yun? Nung tinuro mo sa akin? Hindi, Automatic. manual yun. Manual ba yun? Oo. Okay. Pero may automatic din kasi, marunong ako mag-manual, marunong din ako mag-automatic. Okay, tapos, hindi nyo na tatanungin si Ate Jen, ang ganda ng boses niyan. Di ba, kumanta ka rin? Naggawa ka ba ng album nun? Meron naman akong nagawang album yung under EMI Records, yung Patricia Javier. Okay naman nung time na yon, parang ang nangyari kasi, di ba nun dapat kasi pag meron kang movie, kailangan mong kundi sasayaw, kakanta, ganyan. Yes. So napagsama naman yon yung doon. Habang kumakanta ako, sumasayaw ako ng sexy pa rin. Anong single mo nun? Yung Baby I'm Yours. Pwede bang sample? Yung Okay. chorus kahit. Si Tats Faustino gumawa nito. Si Tats, okay. Parang Baby I'm yours, kiss me, baby I'm yours. Parang gano'n. Okay. Parang Parang Kylie Minogue. Ganun. Oo, Kylie Minogue nung time na yun. Nagagamit mo yan for sure sa shows. Oo. Oo. Yun ang kagandahan nun kasi, syempre, pag ini-invite ka, kailangan meron kang dapat gawin, di ba? Oo, dapat. Parang noon, kailangan obligado kang marunong ka sumayaw, marunong kang kumanta, marunong kang mag-acting. Oo. Ngayon parang sige kung diyan ka lang. Kung sayaw lang. Parang, di ba? Because maybe kay Kuya Germs. Yeah, malaking bagay talaga yung natulong sa atin ng ating tatay na si Kuya Herman Moreno. Kasi dahil doon talagang nahubog talaga tayo di ba? As an total performer, di ba? Yun ang gusto talaga niya sa atin. Kaya sabi ko, di ba, we are the legacy of Kuya Germs. Yes. Nanibago ka ba, Ate Jen, nung nagpa-sexy ka? Oo. Siyempre, nung time na yun, medyo, alam mo naman din ako, di ba, parang lumaki rin kasi ako sa church. Conservative ka eh. Oo, di ba, ang ko... Conservative Conservative tayo talaga. Ang lolo ko is pastor, ang tito ko is pastor. So ngayon, lumaki ako sa side na yon. So dun pala yung singing,
lesson ko, doon ko nakuha sa church kasi nagka-choir member ako noon. Okay. Oo. So ngayon, nung nag-aartista na ako, tapos nagkahiwalay yung parents ko, that's the time na medyo nalayo ako doon sa side ng father ko na, ano nga, Religious. oo. So, iyon. So, ngayon, syempre, at that time, I am breadwinner ako ng family. So, syempre, ang hirap nung mga kapatid ko, kailangan kong tulungan. So, yung time na yun, to be honest, yung pag-aartista sa akin nun is, kailangan ko ng trabaho. Hindi para dahil gusto mo ng fame, gusto mo lang mag-artista. Hindi. Pero paano ka napasok sa DATS, Ate Jen? Nag-audition ka? Nag-audition ako, pero sobrang thankful ako, syempre, sa ating Congresswoman Lani Mercado. Oh, Kasi si Lani, meron siyang property sa Antipolo. Okay. Ang tatay ko ang caretaker. oh. Tapos si Ate Lani, sabi niya gano'n sa akin, sabi ko kasi, Ate Lani, paano ba pumasok sa TV? Okay. Gano'n talaga yung word ko, paano pumasok sa TV? Tapos sabi niya, ay nako, mag-That's Entertainment ka, sabi niya sa akin. So ito, bibigyan kita ng letter na bigay mo to kay Kuya Germs. Ay, talaga. Kasi di ba ang hirap pumasok sa DATS, as in kailangan mo pumila ng Oo. bonggang-bongga. So, nakapila ka syempre, ang haba ng pila Siyempre nun eh. nakapila ako, Kasi pero because of may letter. tapos may letter ako, kaya parang nabigyan ako ng chance. Kaya si Ate Lani, hindi ko talaga siya makakalimutan. Kasi siya yung talagang nagbigay ng pave way for my being an actress talaga. Ngayon ko lang nalaman yan. Talaga. O hindi ko nasabi sa'yo. Hindi mo nakwento sa akin yun sa tagal natin magkakilala, sa 31 years natin Oo. na magkakilala and dito sa industry. Pero talaga yung mag-asawa, memorable yan. Sa'yo si Ate Lani Oo. because of the showbiz. Ako si Kuya Marlon, kapatid ni... Kuya of Bong? course, si Senator Bong din. Silang gumawa naman ng way to yung sa biological dad ko. Oh, Oo, ganun yun. ba? Kaya nga, 'di ba? Sanga-sanga. So, Oo. nakakatuwa, mabait talaga yung mag-asawa. Mm-mm. Pero amazing na yung daddy mo religious, tapos ito nagpa-sexy ka, 'di ba? Hindi siya nagalit. Oo. Siyempre, at the time kasi, nung naghiwalay sila ni nanay, mas nasa side ako ng mother ko di ba? So at the time, since hindi naman, wala na siyang nagawa. Kasi yung time na yon parang, this is my, parang sabi ko noon, this is my life now. May ganun. Siyempre, for sure, hindi siya natuwa sa akin, di ba? Pero pag-iisipin ko rin, kung kunyari, okay sila ni nanay na kasama ko sa bahay, hindi ako makakagawa ng mga Nang bagay. ganon. Oo. Parang, you think, pagre-rebelde, yung pagpapasexy? No. For me, it's more on talaga, I wanna help my family. Ever since naman, that's my big why in life. Always my family. Kaya kung makikita mo rin ako, parang ikaw din, after work, family ko yung kasama ko. Diba? Si nanay nga, kasama mo pa Diba? rin eh. Hanggang ngayon kasama ko. Mami ko nga, hindi Hindi na sumasama. tamad na eh. Ayoko na, dito na lang ako sa bahay. Pero gusto ko siyang lumalakad-lakad. Pero, Ako din, kaya sinasama ko si nanay kasi sabi ko sa kanya, Nay, pag hindi ka na makalakad, wala na, nasa bahay ka na lang. Sabi ko, sige na, sasama kita parati. buti pumapayag siya. Mapayag naman. Ang mami minsan wag na, mag-aayos pa ako. Yung ganun. Magbibihis pa ako. 'Di ba? Okay, pero si mami, si nanay, okay lang sa kanya. Naiintindihan ka naman yan, nagpa-sexy ka. I think at that time, naiintindihan naman ni nanay yung purpose ko, kung ba't ko ginawa. Si nanay talaga, ever since, nakaguide yan sa akin. Siya yung laging nagpapasali sa akin sa mga beauty pageant. Alam mo yung ganon. Lahat na yata ng beauty pageant before, nasalihan ko na, nag-start ako sa school, barangay, or mga club, yung mga Lions Club, Rotary Club, mga ganyan. And then hanggang sa marating ko nga yung Binibining Pilipinas. Yun. Puro si nanay yan. So ako naman, sumasali ako kasi alam ko may mapapanalunan ako. May maiuuwi ako.
hindi ko makalimutan talaga yung first na inuwi ko yung kasi probinsya. Oo. Ang uwi ko yung bigas at saka manok. Talaga? Yung time na yun yung mga price eh. Oh. Which is ako naman, tuwan-tuwa na ako nun, syempre, isang Mm. kabang bigas yun. Diba? Oo. Yun ang price nun. Saang province yun? Sa Sa Antipolo? Antipolo. Sa Antipolo. Oo. Ano yun, parang binibining Antipolo? Parang ganon. Oo. Talaga? Ilang taong ka noon dyan bago ka pa mag-Dats Entertainment? Bago pa ako mag-Dats. So, Ano pa lang ako noon, siguro mga second year high school, ganyan. kasi for 16 ka ba nung 15, 16 nung nag-Dats ka? 16 So, na ako. Mga 14 years old ka lang? Mga ganon. Sumasali na ako. Talaga? Ano parang pang teen? Oo. Okay. Tapos may mga Lakambini ng Pilipinas. Lakambini. Meron pa bang ngayon ganun na title, Lakambini? Hindi ko Wala alam. na. Nakatanggap ka ba dati ng mga indecent proposals? Indecent? Kasi di ba, nung araw, usong-uso yon. Tapos pag nagpapasexy ka, akala mo, I think, alam mo, pag kaya ka nilang bilhin. Nakakainis yung ganun. di ba nai-invite tayo lagi sa mga probinsya? Mm-mm. Di ba mag-show tayo sa Oo. fiesta, tapos may mga mamit tayo doon ng mga government official, Mm-mm. may mga mayor, mga kung ano, Mm-mm. di ba? So, siguro, there was a time na parang merong nag-try Oo. yung sobrang bait, pinapadalan kami ng kung Mm-mm. ano-ano. Mm-mm. Pero hindi naman to the, na may ginawang hindi maganda. Yes, oo. Mm-mm. Yeah, sa Pero bagay. normal yun lagi na parating may nagpaparamdam. Oo. Di ba? Kumbaga parang nasa atin na lang yun kasi kung Oo, kung kakagat ka, di ba? kakagat. Syempre, di ba, nakakatakot din nung time na yun. Tsaka ang focus natin talaga kasi career. Yes, oo. Oo. Pero lapitin ng mga sexy stars sa mga ganun. Pero nung nagda-dats tayo, nagkaroon ka bang love interest sa dance? Baka hindi ko alam meron Oo kang nga, hindi ko naging boyfriend ka alam. ba sa dats? Wala. Wala? Oo, wala talaga. May nanligaw sa'yo sa dats? Hindi ko masyadong napansin. Hindi ko napansin because siguro at that time, hindi talaga ako yung for makipagrelasyon. Parang sa akin talaga, I wanna work, uwi, ano yung ganon. Tapos, alam mo, hindi ko alam, mahihain talaga ako. Mahihain din naman ako nun, pero may nanligaw naman sa akin nun. Kasi hindi nila ma-resist yung beauty mo talaga. Ay, grabe naman. Oo. From Tuesday group tayo, lumipat Tapos tayong Friday. Oo, kasi nag-school ako noon. Ikaw nag-school ka rin noon. Kasi Yes, di ba pag yes, Friday, nag-school, kasi yes, pwede tayo oo. mag-taping. Nagsuschool, oo. Pero wala talaga? Wala kang matandaan? Wala. Kahit paramdam? O, Wala. Pero ang alam ko, once na alam ko lang yun, ang crush ko nun si kuya talaga, no? Giorgio Alahar. Jojo Alihar. Si Oo. Jojo Alihar. Kasi di ba galing sumayaw nun? Pero ano na siya, host na siya every pang Saturday Oo, na tsaka siya. medyo nauna-una siya sa atin. Oo. Pero pag Saturday, di ba nandun doon? Oo. Wala na, pag nakikita, tapos biglang mag-hello sa akin yun. Ah. Kaya ngayon, pag kunyari, ini-interview niya ako, naiilang din ako kasi minsan sinasabi ko sa kanya, oo, sa That's Entertainment. Crush kita. Ganun. Ngayon ko lang nalaman yun si Jojo Alihar, naging crush mo. Kasi hindi naman tayo masyado nagchichismisan nun. Oo, Hindi. hindi. Sino crush mo? Sino? Di ba? Parang, Pero alam ko sa'yo, maraming nag-away dun sa'yo, di ba? marami mukhang maraming nagsuntukan, nag-away. di ba? dalawa lang naman yung nagsuntukan. Di ba? Si Marlo yung isa. Oo. Pero yung isa hindi naman taga-Dats Bisita Diba lang yan? dun Bisita lang Tapos naghamon, makipagsuntukan. Oo, hindi ko na alam kung sino naghamon nun. Anong mga hobbies mo, Ate Jan, aside sa busy ka sa wellness clinic nyo ni Doc Rob? Kasi alam ko punong abala ka doon, kahit mga interior ng clinic, ikaw ang nag-aano nun, construction. So, anong hobbies mo pa, nasisingit mo pa, yung may hobbies ka pa? Oo, I think it's very important yung ang napag-aralan ko sa having business, yung talagang time management. Katulad natin, we're very multitask tayo talaga, di ba? Minsan, nasa phone ka, tapos may ginagawa ka dito, di ba? Ang dami natin. I see to it na
bago ako, pagising ko kagad, yung habit ko yung magte-thank you kagad ako kay Lord. Na sabi ko, Lord, thank you, I'm still alive. Yung ganun kagad, positive kagad yung iniisip ko na. Tapos sabi ko, basta give me a happy heart today para kung ano man yung mga struggle, mapapagdaanan ko today, maano ko yan. Yes. Tapos yun, pupunta na ako doon sa gym namin, mag-workout ako. May sarili akong workout na hindi yun sobrang pang-anuhan talaga. Gawa mo lang yung workout na yun or Oo, tinuro sa'yo tinuro ng sa akin coach? ni Doc Rob yun. Si Doc Rob. So, para lang kasi, pag kasi nag-workout ang tao, yung buong body system natin, pinapagana natin. So, yung mind mo nakaka-clear ng mind. Tapos, habang tumatanda tayo, yung muscle natin lumiliit. So, pag yung muscle natin nawawala, syempre nagiging weak ang bones natin. I see. So, yung isa yon na pumasok sa isip ko, naku, kailangan ko mag-workout. Which is kasi ayoko naman talagang mag-workout. Oo. Sino ba naman gusto mag-workout, di ba? Pagising mo, di Si ba? Aubrey. Si Aubrey, yes. Idol natin Oo, yan. si Aubrey. Oo. Pero siguro talaga, kung gusto natin yung longevity of life talaga, discipline talaga. So, kailangan din talaga mag-workout. Kailangan Yes. hindi mawala yung muscles. Kailangan. Ay, Kailangan workout na tayo nandoon ang after muscle. this. Oo, pwede. Oo. Oh. Kasi syempre, di ba, pag nawalan ka ng muscle, yung bones mo magiging weak. Yes. So, magiging parang madaling kang magkaroon ng injury. Yun. Okay. Kaya pala si Doc Rob, no? Sipag din mag-workout. Oo. Oh, kasi syempre, napag-aralan niya yun eh. Oo. At saka syempre sa clinic namin, yung katawan niya yung machine eh. Di ba? Yeah. Kaya lagi siyang fit, lagi siyang malakas. Oo. So, nung naging kayo ni Doc Rob, ang dami mong natututunan na about sa health. Yeah. Naging health conscious ka. Mas naging health conscious talaga ako. Naalala ko noon, hindi ka kumakain ng kanin. Sa Hanggang ngayon US. ba? Hindi, ngayon kumakain din naman ako kahit siguro mga 1 o 2 sa meal ko. Oo, kasi parang medyo bawal. Oo. Yung nasa US kasi ako, wala kami rice cooker, di ba? Kasi ngayon kasama ko hindi kumakain ng rice. So, parang tinayray ko rin mag-adjust dun sa ganong lifestyle. And napabuti naman. Kasi inisip ko kung hindi ko binawasan yung rice ko, baka mamaya nagka-diabetic na ako. Kasi sa family namin, we have that, Lahi. lahi na diabetic. So, yun, I'm just thankful na, yun nga, na si Doc Rob yung binigay sa akin ni God. Oo. Para, alam mo ba, do you know that, ang tao kailangan nabubuhay ng mga 120 years old. Really? Oo. Meron pa bang umabot na 120 years old dito sa atin sa Philippines? I think meron mga 100 something, pero Si 100 JPE, 100 na siya ngayon eh. talaga. So, antayin natin another 20 years. So, pag ganun pala, pag alam natin na 120 dapat nabubuhay ang tao, so kailangan, kunyari yan, 50 years old ka, huwag ka mo, ay, ang tanda ko na pala. Hindi pala, kasi Yung meron ka iba pang another ganun meron ka pang 75 years to live, di ba? Oo. So, ganun ka dapat mag-isip para feeling mo lagi, parang bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. Oo. Oo. So, it's all in the mind also. Oo, mindset. Yung mind setting. Kasi, when you say, I'm old, hindi Parang ko na kaya. limit na yung gusto mong gawin sa buhay. Oo, parang Diba? tinuturuan mo yung sarili mo maging weak. Na Yes. parang tinatatanda mo yung sarili mo. Kasi may nakita ako mga 60 years old. Minsan may nakasabay ako, nag-yoga, even sa spinning, cycling. Ako hingal na hingal I mean, pumayat ako pero hindi ko kaya yung adrenaline niya. Na Yung nagsa-cycling resistant siya, talaga. yung resistance niya. Tapos yung nag-yoga, fit na fit siya, tapos kayang-kaya niya. Parang naano ko, parang nahiya ako sa sarili ko. So, wala talaga sa Wala age, sa no? age, oo. Kasi kung gano'n ang isipin natin, ngayari, 50 years old ka, tapos isipin mo, ay, meron pa akong, kasi sabi nila, maka 70 lang ako, okay na ako. Di ba may mga ganun Oo, tao ng meron. mentalidad nila eh. Kasi parang Yes. matanda na kagad yung isip nila. So ngayon, isipin po natin, pag 50 na po kayo, ibig sabihin, nagsisimula po yung kalahating buhay nyo pa ulit. Oh. Para
ang dating nun sa ano natin, positive tayo na, marami pa akong pwedeng gawin, kailangan kong maging healthy sa katawan ko. Yeah. Diba? Di ba nga may kasabihan na parang life begins at 40. Oo. So ngayon, life begins at 50. Oo. Oo, For ganun- me, yun ang for you. napipil ka. Oo. So ganun na lang ang gawin natin, life begins at Oo. 50. At saka, May 5 years pa ako. oo. At saka 'di ba, sample na lang yung ating sister na si Miss Ami Austria. 'Di ba? Yes. Never, alam mo noon nung pinapanood ko siya, ganun siya ngayon, hanggang ngayon ganun pa rin siya. Oo, hindi Diba? nagbago yung face ever. Oo. Yeah, idol natin yun. Kaya nga. Yung love story niyo ni Doc, nakwento niyo muna sa akin before may nagpakilala sa inyong common friend. Mm-mm. Ano mo lang, brief kwento lang sa mga hindi pa narinig yung kwento na yun, yung love story niyo ni Doc. Okay, siguro pang ilang beses ko na nakwento to, pero Ano lang, oo nga, marami nang, Oo. yung saan na lang kayo Saan na lang, nag-meet? hindi. Saan kayo nag-meet? So, nung at the height of my career, naimbitahan ako sa San Diego, California, kay Dr. Camacho. Siya yung isa sa producer ng show. So, kami noon nag-show sa Filipino community. Tapos meron kaming common friends si Doc Rob. Mm-mm. Yan lang, pinakilala kami. Oo. Tapos, at that time, pinakilala kami, niyaya niya ako sa gas lamp. Kasi sabi niya, you will show me around the city. Sa San Diego? Oo. Tapos yun, parang kasi minsan pag may nakilala kang tao, kahit first time mo nakilala, pero ang dami mong kwento, di ba? Parang hindi kinaubusan ng kwento. Mm-mm. Yung parang you feel like you're connected kaagad, di ba? Mm-mm. Tapos, after nung night na yon, sabi niya sa akin, niyaya niya akong coffee following day. Yun. Tapos, nag-oo naman ako, di ba? Oo. Tapos, Single ka rin naman that time. Yes, oo. Single naman ako nun. Tapos, nung time na yun, dinala niya ako sa clinic niya. Sabi niya, I wanna show Kinairo you. ka na. I wanna show you where my clinic is, what I do, ganon. So yun, pagdating na, sabi ko, okay. Tapos pag align niya sa neck ko, sa likod ko, right away, parang akong, alam mo yung parang ang gaan ng katawan ko, para akong Lumulutang, Lumulutang. nag-float. Oo. Tapos at the back of my mind, sabi ko, Lord, is this the one for me? Oh! Oo, di ba? Pero second time pa lang namin magkakilala Oo. doon, Tapos sabi ko gano'n, pero hindi ko yun sinasabi sa kanya kasi sabi niya na baka... Pero parang maisip mo na, Oo. Lord, you see the one. Oo, di ba? Sabi ko gano'n. Tapos, after nung kinayro niya ako, naglakad kami sa beach. Kasi yung clinic niya, di ba? Yes, Malapit yes. sa beach. Lakad kami sa La Jolla. Tapos maya-maya, parang na-feel ko na hinolding hands niya ako. Tapos maya-maya, parang nakita ko magkayakap na kami. Second day, di ba magkayakap? Sabi ko, ang bilis naman ito. Tapos maya-maya, alam mo, feeling ko na parang kikiss niya na ako. Sabi ko, bigla akong sabi ko, you know what? I think I like this, pero I'm a Filipina. I don't kiss in my second date or first date. Okay. May ganun pa akong Yes. pahabol. Mm. So, doon nag-start. Sabi niya, okay, really, I understand. Ganun naman siya. Tapos after na, lagi na kami nagtatawagan habang nandun ako sa US. Mm-mm. And then, after 9 months, nag-propose na siya. Pero yung sa 9 months na yon, umuwi ka na Oo, Philippines. umuwi na ako sa Philippines, bumabalik lang ako doon. Bumabalik ka lang. Oo, lagi akong sinasabi ko sa manager ko, baka merong show sa Amerika. Yan Pero ako. kayo na nun. Oo, kami na. Paano nag-start yung kayo na? After 3 months. After 3 months. Di ba Nandito ka na nun? Nandito na ako noon. Sinagot mo siya, nandito ka? Hindi, pumunta ulit ako doon. Pumunta ka ulit doon. Kasi meron akong show eh. Libre pa masahe ko eh. Okay. So pag kunyari, may show ka sa San Francisco. Mm-mm. Tapos sabi ko dun sa pwedeng yung last sa San Diego. Oo. Last stop ko. Oo, last stop. Iyon. Tapos nung time na yon, yun na, yung parang, alam mo yung nung sinundo na niya ako, alam mo yung feeling mo na talagang parang, oh wow, I think this is Yung the spark one. talaga. Oo. Syempre nung hindi ka na nagpa-cute. Nung nag-propose na.
Oo, syempre hindi na. Kasi nung dinala niya ako do'n kung saan niya ako yung gustong halikan, Do'n siya do'n siya nag-propose? nag-propose, Do'n sa sa La Jolla. La Jolla Beach? Oo. Pero alam ng parents mo? Alam nila Hindi, nanay? ako rin wala akong kaalam-alam. Wala silang alam. Okey. Oo. Anong anong feeling? Kasi siyempre wala yung parents mo do'n, ikaw lang mag-isa. Ano, parang hindi rin ako makapaniwala, sabi ko may nag-propose sa akin. Eh, kasi 'di ba ano na ako, at that time I'm ano, turning 29 years old. Mm. Sabi ko, "Oh my God," sabi ko, first first ano 'to talaga. Mm. Um, at saka before kasi maraming parang gustong manligaw sa akin. Mm. Pero alam mo yung feeling ko na part of me, parang iniisip ko, baka hindi naman ako tototohanin nito, ida-date Mm. lang ako, or may gusto lang Mm. sa akin. Mm. Parang may mga insecurities kasi ako Yeah. before na gano'n, Mm. na because I'm a sexy star, 'di ba? Parang Mm. parang nahihiya ako pagpapakilala na ako sa parents nila. Mm. May Mm. mga gano'n akong fear. Pero si Doc Rob nung nag-propose siya, ano yung una niyang sinabi sa'yo? Ah, niyaya ka na niya na tumira do'n agad? Hindi pa naman. Hindi pa? Oo, sabi niyang gano'n sa'kin, "I know you have a lot of obligation." 'Di ba English yun, obligation in Philippines. Oo. Nakaka-nosebleed. Okey. Ako nun talaga, hindi naman talaga ako pala English, Mm. pero magaling ako mag-sign language sa kanya, alam mo Okey. yun? So ngayon, um, sabi niya maintindihan naman daw niya ako, Mm. gano'n, kung kailangan kong pa ng time. So, nung nag-propose siya after 2.5 years, Mm. tsaka ako pumunta dun sa Amerika. Okey, hindi ka ba nahihirapan? So, long engagement 'to? Oo, long engagement. Mga ilang years? Ano, mga 2.5. 2.5. Yeah. Hindi ka naman nahihirapan sa culture? Kasi siyempre sanay tayo talaga sa Filipino culture, eh. Mm. Hindi ka nahirapan? Kasi yung time na yun parang in-embrace ko yung ano, eh, yung parang, "Okay, this is the next stage of my life." Kasi alam mo yung dream ko talaga, Oh, I just wanna be a good mom and have a full. you're a good mom. You're a good mom to your 2 boys. You're doing great. Naiyak naman ako sa'yo. Oh, dream mo to be a good mom and you're doing good and you're doing great. And I wanna be a good wife. Yun talaga, gusto ko talaga na, um, yung meron lang maayos na pamilya, magandang buhay, simple. Mm. Mahilig akong maglinis ng bahay. Mm. Sabi ko nga noon siguro kung di ako naging artista, gusto ko maging kasambahay. May Mm. mga gano'n akong feeling nun kasi sabi ko, gusto ko naglilinis ng bahay tapos baka yung anak nung amo ko, yung mapangasawa ko. Parang fairy tale. Oo, Alam mo yung ano, Mrs. Winterbourne. gano'n yung Ah, story. ang ganda ng film. You should watch that film. Favorite ko siya. Parang ganun yung yung gusto mo. Tapos basta ganun. It's like a fairy tale. But you're doing great, Ate Jen. Thank you. And you're a good wife, you're a great mom. Nakita ko yung pagpapalaki mo sa mga anak mo. Minsan kasi 'di ba hindi natin na-achieve lahat yung gusto nating mangyari. Mhm. Pero mas may binibigay sa atin na we think may binibigay sa atin na mas better. Kahit hindi yun yung gusto natin. Yeah. Siguro it's God's protection. Yun. Kaya nga, yung sabi nga, kunyari may mga taong nawawala sa buhay natin, Mm. 'di ba? Kasi nilalayo lang tayo ni God dun sa kapahamakan. Yeah. No, minsan parang akala natin, parang, "Oh, bakit naman mahal na mahal ko 'to or gustong-gusto ko 'to, pero Mm. ayaw mo ibigay sa akin 'to," 'di ba? Yeah. Mm. Pero yun nga, dun mo lang mare-realize later on na nilayo pala ako ni God sa ano,
sa mas mahirap na buhay, di ba? Kasi usually, ang dream natin na coming from a broken family, yung magkaroon ng Yeah. buong family. Yeah. Hindi ko rin na-achieve yun. Sabi ko, dapat yung tatay ng anak ko, dapat yun din yung makasama ko for life. Hindi rin nangyari. So, it's another dream na gumuho, di ba? But, everything na nangyayari sa atin, kailangan natin isipin kung ano yung bright side eh. Yes. Di ba? So, kaya I feel you, Ate Jen. Yung pag nakukwento natin, yung mga ano natin, past natin. Di ba? Ang simple nga lang ng gusto mo eh. Ako, ang dami kong gustong i-achieve. Ako, hindi ko alam paano yung ginagawa mo eh. Ang dami kong gustong i-achieve. Kahit nga umakyat ng bundok eh. Gusto ko, di ba, Actually, oo. 14 mountains na ako. Pati hiking. Parang ang dami kong gustong i-try. Parang kasi, di ba, life is full of surprises. Parang ayoko kasi pag tanda ko, ay, sayang, hindi ko siya na-try. Sayang, hindi ako nakaakyat ng bundok. Hindi ako na-try itong sports na to. Hindi ko man lang na-try, hindi ko na-experience. Oo. Di ba? Parang ayoko magkaroon ng regrets. Di ba? Pero, ako happy ako sa achievement mo. Thank you. Happy sis. ako kasi aligaga ka pa. Napapatawa kita lagi. Alam mo yan, aligaga ka pa rin and nakita ko kung gaano ka ka-supportive kay Doc Rob. I think it's talaga, very important sa partner or sa marriage, yung support each other talaga. Yung hindi pwede na magkaiba kayo magkaiba kayong dalawa. Or especially me and Doc Rob, di ba? Ibang culture, maraming iba. Pero syempre, pag si God kasi yung nasa center ng relationship, kahit anong problema, basta sinabi mo kay God, God, bahala ka na lang. God, hindi niya maintindihan, pinapaliwanag ko sa kanya ng English, pero iba yung dating sa kanya. Di ba yung mga language barrier na tinatawag, di ba? Yung may gusto kang sabihin sa kanya na this is positive, pero parang nagiging negative. Okay. Diba? Iba yung words siguro. misunderstand niya. Oo, iba yung words. Yun siguro, kung tinatanong mo ako, ano ba yung challenge doon sa relationship namin ni Doc? Oo. Yung may ganon na parang, kunyari, sinabi ko to, my intention is good. Pero nasabi ko, kunyari, na mali words. Oo. Nagiging, Huwag kang mag-alala, Ate Jen. Kasi Filipino naman yung asawa ko eh. Oo. May rin kami sa communication. may miscommunication kami. Filipino na yun, Filipino na yun, hindi magkaibang culture, pero parang may barrier din yung, ba't iba yung intindi mo sa sinabi ko? May ganun din kami. So, hindi siguro din sa culture. Hindi ko nga alam minsan eh. I think normal yun sa mag-asawa. Tama ba ako? Normal, di ba? Kailangan lang talaga patience. Yun ang number 1 talaga. Yung patience, saka forgiveness. And I think yata pag talagang nag-asawa ka, laging maraming forgiveness. Di ba? Lord, alam mo sabi nga pag nag-asawa ka, mas magiging close ka kay Lord. Oo. Kasi minsan, di ba, napangasawa mo na to. Pag may nakita ka hindi maganda, hindi mo pwedeng iwanan to, di ba? Oo. Kailangan you need to have patience, forgiveness, and then your love. Si Doc Rob ba, sobrang liberated? Kasi tayo, di ba, minsan, affectionate, yung gusto natin, yung passionate, yung ma-affection, affectionate, yung gusto natin may affection. So, basta wag lang infection. wag lang infection. So, si Doc Rob, Alam mo si Doc Rob, pag kaming dalawa na lang yan, mas sweet siya. Pero pag yung sa labas kami, parang mas
formal. Formal. Oo. Kaya minsan nga yung iba parang na-misinterpret, ay wala mong ka-sweet-sweet yung asawa mo. Mm. Kung hindi, nahiya lang yan. Oo. Diba? Siyempre, pag kaming dalawa, okay Mm. siya. So, pero nakikita ko yung love niya talaga in our family, Mm. sa mga anak ko. Kung meron man kulang sa kanya, pero pinupunuan niya dun sa ibang bagay. Kasi sabi nga, di ba, parang hindi naman lahat ibibigay sa lahat, Yes. di ba? Oo, kumbaga Pero- nobody's perfect. Pero kung matuwa ka kung dun sa bagay na biruin mo, yung asawa mo, mahal ang buong pamilya mo, Mm. he provides for you, Mm. di ba? He loves you. Mm. Parang iba-iba kasing language of love eh. Yeah. Diba? Ano ba ang language of love mo, Tijen? Ikaw? Ako, affectionate ako. Oh, affectionate ka. Diba? Parang ako gusto ko yung kinakamayan ako, na-hug ako, Mm. yung ganon. Mm. Tapos at the same time, giver din ako. Mm. Yung, kung ano yung meron ako, gusto kong i-share sa iba. Mm. Kung ano yung, not only financially, but yung lahat ng pwede kong itulong. Mm. I wanna help other people. Oo. Well, kasi yung mga Pinoy talaga, affectionate eh. Diba? Mm-mm. Kaya, iyon ang difference pag ibang culture. Mhm. Pero yun nga, sabi mo nga, si Doc Rob, nasusuklian naman sa ibang Oo. ibang bagay. Mm-mm. Well, Katulad na, di ba, kunyari hindi mo ako nakikitang kasama ko siya lagi sa labas. Kasi si Doc Rob, mahilig siya sa loob ng bahay. Mahilig siya, happy niya siya na kasama niya mga anak ko, ganyan. Kaya ako naman, sasabi ko sa kanya, sige, lalabas muna ako kasi it's also good kasi we have the business. Yeah. It's nice to, sinasabi ko sa kanya, the opportunity is outside our house. yes. Di ba? So, but I don't go out because gusto kong, gusto ko lang lumabas. Pero there's always a good intention. Ano siya, ano tawag doon? Introvert? Introvert. Oo, ganon. Kasi, well, kaya, di ba ang battery, isang positive, isang negative. Yeah. So, para umandar. So, siguro, design talaga or destined to be with Para each- sa amin Oo. dalawa, Oo. Totoo. Kasi kung parehas kayong, outgoing, Oo, kawawa na yung mga anak namin. kawawa na yung mga anak nyo. Wala na mag-aasikaso. Di ba? Oo. So, well, pero happy pa rin ako, Ate Jen, sa yung career mo ngayon and your family and intact pa rin yung sa mga brothers mo and kay tita. Kasama mo pa rin. And recently nakita ko, kasama mo si daddy mo. Yes. Paano kayo ulit matagal na ba nag-rekindle or Oo, actually, siguro 10 years ago, nung pagbalik namin dito, talagang si tatay, kinuha ko talaga siya, nilagay ko dun sa, bahay namin, nakabalik siya sa amin. But syempre, meron siyang ibang family, di ba? Parang we understand yung ganong situation naman. buhay pa yung Oo. wife niya? Oo. Tsaka, Kasama pa rin niya? Oo. Tapos nagkaroon na rin ako ng, para sa akin yung mga half brother and sister ko, there are a blessing na nakakasama ko sila, na nabigyan ko ng opportunity. Yan. Nakita ko kasi nag-bonding kayo nakakatuwa. And with your half-sister, nakita ko dun sa Instagram. Yeah. Pag dating dun sa misunderstanding yun ni Doc Rob, sinong unang nagsasorry sa inyo? Ito ang maganda lang sa asawa ko. Kahit Siya? hindi siya may kasalanan, nagsusorry siya. May nakita akong niyan sa IG. Mahirap talaga pag nag-i-English ang ang boyfriend mo, asawa mo. Kasi pag hindi kayo nagkaintindihan, magsusorry ka na lang. Kasi hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain. so, ibig sabihin, hindi ka niya maintindihan sa... Nagsorry na lang siya. Nagsorry na lang siya. Actually, ako naman, 'di ba, kunyari galit na galit ako, pero hindi ko pa mabuo yung sentence para masabi sa kanya ano yung feeling ko, 'di ba? So nangyayari, iniisip ko muna yung kino-construct ko kasi nga gusto ko masabi yun ng tama. Dahil baka mamaya maging negative na naman yung dating. So mangyayari na lang, sa sobrang isip ko, nawawala na yung galit ko kasi ang tagal na pa isipin ko.
Gusto ko yung nawawala na yung galit mo sa sobrang isip. Oo, sobrang isip ko na paano ko i-construct yung English na sasabihin, di ba? Oo. Tapos biglang sasabihin niya sa akin, asawa, sorry. Pag gumanon na yung asawa, sorry, sabi ko, oo, sorry too. Gagano na lang So ako. hindi mo na rin na-explain. Hindi ko Hindi mo na rin na-explain. na-expound yung feelings mo. Oo. Kahit matagal na dito si Doc Rob, hindi pa rin siya natututo talaga sa Tagalog. Actually, alam ko parang 35%. Medyo ano na siya. 35%. Oo. Medyo alam na niya yung minsan, alam ko pag nag-uusap kami ni nanay, alam niya kung ano yung pinag-uusapan na Oo. namin. Ako minsan iniisip ko pag may misunderstanding kami ni Dave, pag hindi niya ako, kasi minsan pag nag-uusap kami, parang hindi kami nagkakaintindihan eh. Parehas sa kaming Tagalog Minsan iniisip ko, gusto ko na lang sulatan siya. Oo. Minsan kasi parang naiintindihan niya ako sa text eh. Mm. Kaya sabi ko, letter na lang kaya ang gawin ko. Kaya parang mas nakakapag-converse kami sa text Oo. message. At saka minsan mababasa niya ulit, 'di ba? Pwede mong basa-basa. Oo. Actually, ngayon gano'n naman talaga yung mas ginagawa ko. Sa text. Oo, mini-message ko na lang siya. Sabi ko, Oo. "Asawa, read 3 times, ha?" 3 times, oo, or 5 times. Mm. Ate Jen, thank you. You're welcome. Napaiyak pa tuloy kita. No, Na thank you. Kasi alam mo naman ako, pagdating sa'yo, 'di ba, alam ko pareho Mm. tayo ng, alam mo 'yun, nung nag-grow tayo, alam mo kung saan ako Sabay tayong lumaki. nanggaling, oo. Tas ikaw, ang gusto ko, at alam mo, ang family ko, hindi lang ako family, kahit si Doc Rob, he always mentioned to me na talaga sa mga showbiz, sabi niya, ikaw daw talaga yung kaibigan ko. Which is true talaga 'yun. Parang kahit ikaw nandiyan ka na, pero alam mo 'yun, yung heart mo, lagi ka pa ring naaalala mo yung mga taong nakasama mo through the years. Oh. Kaya alam mo, sis, Thank you. thank you. That's why you are our noble queen. Talagang private time to. Huwag niyo ipapalabas to Pang-private lang to. Huwag niyo Noble queen ka talaga namin kasi you're Oh. really a noble, you know. Thank you. Yeah. Kasi wala naman dapat ikataas ng ulo or kalaki ng ulo. I mean, pare-parehas lang tayo, and lalo na yung mga nakasama ko, nung nagsimula ako, dapat ganun pa rin. Wala namang mabago. 'Di ba? Kasi, ewan ko, I guess siguro tama rin yung pagpapalaki ng mommy ko. Mm. Oo. Kahit naging broken family kami, yung experience ko sa life ko para maging ganito, yung pakitungo sa tao. Iba talaga yung guidance ng magulang. Kaya nga, 'di ba, sabi nga, yung mga anak, hindi sila ang pumili para maging anak. Yung mga magulang, tayo yung pumili para magkaroon ng anak. So it's our responsible talaga na palakihin sila ng maayos. Yes. At laging may takot sa Diyos. 'Di ba? Yeah, thank you, thank you. Thank you for your time. Thank you. Love you. Love you Doc too. Rob, ano lang to, kwentuhan lang to. Huwag mo na ako pag-Englishin. I will not translate this to English. Okay? Yeah. Sana po nag-enjoy kayo at na-inspire kayo sa aming kwentuhan. Manood po kayo ng Private Time with Ara every Wednesday, 9 p.m. dito sa One News.